So, magandang araw. Gagawa na naman tayo ng video. So, ang topic na to is about attraction. Attraction. So, yung attraction na yan is base yan sa look, sa itsura mo. Kung yung tao nagandahan or napugian sa'yo. Now, yung attraction ba, mapapataas mo yan? Kasi di ba sabi sa red pill, yung hindi sa red pill PH yung mga red pill na ibang mapapataas mo ba raw yung attraction level ng babae. Sa akin, final yan eh. Final yan. Unang meet up pa lang, may sinasabi tayong 6-second rule. Alam na ng babae yan kung attracted siya sa'yo. Kahit anong bigay mo pa dyan, kahit anong panguuto mo, maging mabait ka man, yung itsura mo ang personality mo. alam ng babae personality mo base sa itsura mo. Alam na niya yan. So, unang kita pa lang, alam na niya yan kung attracted talaga siya sa'yo. Malalaman mo yan eh, kung attracted siya sa'yo, may second date pa. Pero pinapahirapan ka lang. Yung parang ganyan, may second date pa. Or una pa lang binigay na. Actually, ganito nga eh. Di ba sabi nila, pag pinaghirapan mo, mas mas tatagal. Narinig ko na yan sa mga beta box na lalaki. Sabi, tangin naman, liligaw ako. Pag pinaghirapan mo kasi, mas tumatagal eh. Sabi nila ganun. Di totoo yan, promise. Didibang ko na yan, di totoo yan. Actually, the more na mabilis nila binigay yung sex, ibig sabihin, ganun kanya kagusto. Kaya nabaliw siya. Kasi ayaw ka na niyang pakawalan. Now, meron din namang unang kita pa lang binigay na, pero hindi naman tumagal, one night stand. Ibig sabihin nun, gusto ka pa rin yan. Kasi nakipag one night stand eh. Kaso, meron pa siyang ibang option. Yun lang naman yun kaya sa one night stand. Tsaka yung ibang babae, namimili na sila. Naano ko to sa kaklase ko dati. Gusto ko talaga siya maka-virginize sa akin. So, nakipag one night stand siya dun sa kasi napugian siya. Ang habol ng babae dun sa one night stand na yun, yung attraction, yung kilig. Ayaw niya yung titira sa kanya pangit. So, binigay niya yung virginity niya, or kahit hindi naman siya virgin, nakipag one night stand siya, basta pogi. Kasi habol niya dun yung kilig factor. Marami na yan eh. Actually, sa mga bar, marami na de-virginize dyan. Nagpa-de-virginize dyan dahil trip nila yung lalaki na kasayaw nila. Yung iba nga yung ibang babae na walang experience, kuwari matagal na, 22 na sila, hindi pa sila ibig sabihin yun yung medyo chubby, mga ganon, tapos yung mga maliliit, gusto nilang ma-de-virginize, yung parang ganon. Sila namimili kung sino gusto nila, kung maka-de-virginize sila. Pupunta yan sa bar. Kasi meron na akong kaklase na na ganon. Pumunta kami sa bar. Yung babae, college student. Actually, hindi naman nalala yung edad namin doon. Siguro parang 22 kami noon. Tapos yung babae parang 20, ganon. So, college din. So, pumunta yung babae doon sa bar. Tapos natripan niya yung tropa ko. Tapos, yun yung hindi ako sinama. Kasi, alam na nila mangyayari. Yun yung hindi nila ako sinama. Tapos, ayun, yung babae, kasi yung kaklase ko, meron siyang shota eh. Meron siya shota noon at that time. So, hindi niya ginalaw yung babae kasi wala siyang condom eh. So, ang ginawa niya, fininger niya lang yung babae. Dinugo yung babae. Hindi umamin yung babae na virgin siya. So, yun. Alam ng babae yan. Pag trip niya talaga yung lalaki, willing siya magpa-de-virginize or makipag one night stand. Basta, trip niya yung lalaki. Kahit yung may mga asawa eh. Now, yung may mga asawa, oo, nagpipigil yung mga yan para sa anak nila.
ganyan, or sa asawa nila na nagpo-provide, yung mga beta cucks dyan. Pero kung may opportunity sila na i-hit, I mean, kasi 'di ba, yung iba kasi lalaki hindi naman nag-hit dahil alam na may asawa na. Pero kung yung lalaking pogi nag-hit, ibig sabihin, um, kasi yung pogi, ano yan eh, mag-hit yan kasi alam niya na ano siya, may itsura siya. Tsaka naka-receive siya ng choosing signals. Kuwari, tumingin yung may asawa na babae doon sa pogi, tapos yung tingin ng babae, spark. Bag na yon, bag na. Ibig sabihin, bag na nung lalaki yon, nung pogi na tiningnan nung babaeng may asawa. Bag na yon. Ang ball naman doon, nasa lalaki. Ibig sabihin, nasa lalaki na yon kung gusto niya i-hit yung may asawa na yon. Kung gusto niya i-hit yon, kunin number, tapos i-text. Yun yung sinasabi natin, ligaw na, ligaw na props. Kasi wala naman ligaw nangyari. Promise. Ano, ganito yan ah. Kukwentuhan ko kayo ng experience ko niyan. Yun nga, yung nakachat ko na merong asawa. Tapos ito naman. Itong babae na to, meron siyang asawa. Nandun siya sa kanto ng tindahan namin. Tapos, kada lumalabas ako sa kanto, naglalakad ako, tinitingnan niya ako. Kasi yung asawa niya, olats talaga itsura, below sa akin. So, tinitingnan niya ako. Actually, kung gusto ko siyang i-hit. Kaso may dalawa na siyang anak eh. Tsaka, ayaw kong, anong tawag dito? Ayaw ko sirain yung reputasyon ko dun sa amin. So, kung magbababae man ako, hindi dun sa lugar ko. Ayaw ko sa lugar ko. Kasi unang-una, magugulpi ako. Pagtutulungan ako ng mga pangit. At, yun, kalat ng chismis. So, yun yung Kaya, iniiwasan ko rin yan. Kahit sa trabaho, iniiwasan ko rin yung mga ganyan. Mag-hit sa mga katrabaho. Kasi mahirap na. Okay lang sana kung sure bag. Ibig sabihin, yung katrabaho mo, sure bag na talaga na gusto ka. Na i-hit ko yun. Pero yung ako talaga yung gagawa ng move sa walang chance, hindi ko gagawin yun. Kasi pag na-reject ka dun sa trabaho, kakalat yan. So, dun sa iba, ay ito, ganyan pinormahan ako nito, tapos na-reject ko siya. Bababatingin sa'yo ng lahat, pati yung lalaki na katrabaho mo, yung babae mong katrabaho, bababatingin sa'yo kasi na-reject. Tapos pagtatawanan ka pa. So, yun yung yung attraction level, hindi mo yan napapataas. Yung mga meron ibang babae na nanggagamit talaga kasi anong tawag dito, kagaya ng ka-FWB ko, meron siyang dinidate. Sabi niya gusto niya, binabanggit niya sa akin. Siguro pinagsiselos niya ako, ganyan. Pero, hindi niya binigay yung SEX. sa akin niya binigay. Kasi mga babae, lalo na yung maraming body count, na yan, mas lalo na sila maingat tsaka calculative. So parang although wala na kami nung ka-FWB ko, kasi ayaw ko pumayag ng friends lang. Kasi nga, parang gagamitin ka lang na gala-gala. Siguro may in-entertain na rin siya, pero wala na akong pakialam dun. So, yun, yung attraction level, hindi talaga yan napapataas. Meron din akong ka-date na ganun eh. Actually, marami na eh. Di ba sabi ko nga, konti lang naging girlfriend ko. Marami pa nga akong chance na na sa mga hindi ko talaga gusto eh. Mga hindi ko gusto, narinig ko na rin to kay Koy Koy, sabi, huwag ka ma-in love kasi once na ma-in love ka doon sa babae, aalis na sila once na ma-in love ka. So usually nagwo-work yan is yung sa babae na sakto lang yung niya, yung kagandahan niya, kuwari nasa SMV, sexual market value niya, kuwari
7 ako. So, syempre, hypergamy yan. Mangyayari niyan, papatol sa akin 5 or 4. Minsan 4 pa nga eh. Tapos sabay, basta para may scale yan eh, may scale. Base sa looks mo. So, parang ganun. So, yan. Alam na ng babae yan eh, na unang meet up pa lang. Tapos sabay, magpa-follow up yan, magme-message, mga ganyan. Pero ngayon kasi online eh. Alam din nila yan eh, na parang gusto rin nila na parang pinopursue sila once na nagbigay na sila ng choosing signal. Kasi sa una lang naman yan choosing signal, the rest is ikaw na follow up. Pagka ganon, i-escalate nyo na agad. Parang i-fast track nyo na yung mag-meet up na kayo, tas yayain mo na agad ng SCX. Kasi doon mo naman malalaman na kung trip ka talaga niya o hindi eh. Kasi kung hindi ka niya trip, pinag-aantay ka niya talaga na matagal. Di ba may sinasabi 3-strike rule? Totoo naman yan eh. May sinasabi na 3-strike rule. Pagka kumare sa 3 dates, hindi niya pa rin binigay yan. Ibig sabihin, hindi ka niya talaga gustong gusto. Nangyayari yan sa mga nanliligaw, di ba? Yung mga nanliligaw, tangina. Isang taon. Kagaya ng kwento ko sa inyo. 3 years na sila, tapos yung first na ex ko, 1 year sila. Pero hindi binigay SEX. Syempre, hindi genuinely nagdi-desire yung babae sa lalaki. O gagawin kanyang boyfriend sa label niya as boyfriend. Pero, hindi siya nagdi-desire sa'yo. Iba kasi yung parang tawag niya lang sa'yo boyfriend material, husband material. Gusto mo bang tawagin na ganun? Ako, ayokong tawagin ako na ganun eh. Kasi, pag tinawag ka ng ganun, ibig sabihin, ginagamit ka lang. Ginagamit ka lang dahil sa mapro-provide mo. Ako, never ako tinawag na boyfriend material or husband material na mga naging ex ko eh. Pag sinabihan ka ng boyfriend material ka, ay ganyan, or husband material, ibig sabihin, yun, gusto niya yung nabibigay mo, ganyan. Hindi talaga yung genuinely na-attract sa'yo. Kasi yung mga pogi, sa totoo naman, hindi naman talaga sila, na pang husband material. Oo, nagpo-provide sila, pero hindi sila yung magbibigay lagi ng time dun sa babae. Parang full attention kasi nga busy sila sa buhay nila. Siyempre, mga pogi, nag-gym yan. Sa gym pa nga lang, ubusin na oras mo eh. Tapos, papapogi yan. Tapos, yung iba, maraming social circle, di ba? Tapos, marami pang mga events, mga ganyan. Maraming racket. Meron naman din mga pogi na bum. Hindi ko dinidispute yan. Meron din mga bum. Pero busy sila sa kaka-cellphone. Sa panghihit ng marami. So, busy talaga mga pogi. Kahit bum, busy. Busy mang chicks. Busy sila sa online dating. Swipe na swipe. So, busy talaga mga pogi. So, paano yun? Yung attraction level, hindi yan napapataas. Walang game sa attraction. Walang game. Kahit naman kahit naman ikaw lalaki, 'di ba? Kuwari. Sure tayo na i-hit mo yung babae na hindi ka attracted kasi meron siyang pepe. So, pwede mo siya i-sex dahil hindi ka naman attracted sa kanya. Pero, hindi ka makikipagrelasyon or hindi mo ulit, parang makikipagrelasyon o hindi ka makikipagrelasyon. Yung ganun din naman sa babae. Na pag hindi ka in-entertain, ibig sabihin, mahahalata na naman yan eh, na tapos pag in-entertain ka naman, pero ginagamit ka lang. Pero usually kasi hindi na ngayon eh. Hindi na sila mag-e-entertain talaga. Pero na lang kung mapilit yung lalaki, beta box cocks, yung magsasabi. Yung para sa Wolfgang. Sa Wolfgang Steak. Sinabihan na ng una pa lang na
friend lang talaga siya, mapilit. So, talagang gagamitin siya. Willing siya magpagamit eh. So, yun yung ngayon social media, hindi na talaga sila makikipag-date pagka sure na hindi nila talaga attract. Oo, magmi-meet up kayo, tapos, una pa lang, alam na niya, pag hindi siya attracted sa'yo, na wala nang second date, wala nang paramdam yan, hindi mo na siya makakausap. Kasi, ayaw rin na magsayang ng oras ng mga babae, kasi nga, dami naman nilang option. Actually, medyo mahirap nga rin sa kanila to eh. Kasi, sa dami ng option nila, hindi nila alam yung pipiliin. Yung iba nga, nagsisingle na lang eh. Kuwari, sa dami ng option nila, lalaki, pare-pareho lang naman lang lahat eh. Diba yung sinasabi nila, babaero daw yung pogi. Yung pangit din eh. Kasi, yung pre-selection kasi, nagro-roll yun eh. Once na magkaroon ng girlfriend yung normie, wag naman yung super pangit, yung normie, parang meron pa rin mag-hit sa kanila na kasi parang mas willing na yung babae dun na kumuha na lang doon sa pre-selected. Pero doon sa may mga asawa, ayaw talaga ng babae na may mga asawa. Bihira lang na chance yan, pero lang kung super pogi ka. Tsaka super marami kang napro-provide. Hindi nag-hit yung ayaw ng babae. Kasi yung nahuhuli na may asawa, hindi naman alam nung nagsisinungaling yung may asawa na lalaki para makaisa pa. So, paano? Yun lang siguro. Yung attraction is hindi napapataas yan. Final na yan. Tapos ito pa pala, ang last na sasabihin ko dyan. Pag nagdesisyon babae, laging final na yan eh. Kahit si Koy Koy, alam to eh. Si Bugoy, alam niya to. Sa mga na-experience niya. Ako rin alam ko to eh. Once na ayaw na sa'yo ng babae, ayaw na talaga yan. Wag mo na i-message ulit. Hayaan mo na lang, ibaw mo na lang yan sa history. Ginawa ko na rin yan sa mga ex ko. Yung mga ayaw sa akin. Actually, ilan lang sila. 2 lang naman umayaw sa akin eh. The rest ako umayaw dahil sa attitude. So, pag umayaw sila, tapos yung mga nakaka-date ko, yung mga hindi nagpaparamdam, mga ganyan. So, pagka ganun, wag nyo na i-pursue kasi sayang sa oras. Tsaka lalaki lang ulo nila. Ibig sabihin niya above siya sa'yo. Hayaan mo na lang siya magsisi, ganun. Pero kahit na wag mo na tanggapin. Siguro, pwede man tanggapin. Kuwari, bumalik man siya sa'yo. Kapalit niyan eh, SEX lang talaga. Hanggang doon na lang. Pero yung relasyon, wag na. So, paano? Yun lang. Peace.